So, hello guys, welcome back sa channel natin. Today, yung story natin, yung tungkol sa batang si Jesus sa templo. So, nung panahon guys, ang buhay ni Jesus Christ at saka yung buhay natin sa ngayong panahon, maihahambing natin. Kagaya lamang na tayo ay mga magulang, Pag tayo mga magulang, pag pumunta tayo sa tinatawag na church, kasama natin mga anak natin, binabantayan natin kasi baka mawawala sila sa dami ng tao, di ba? Ganun yung mga papel natin bilang mga magulang sa ngayong panahon. Noong panahon pala ni Jesus Christ, nung bata siya, nasa loob ng templo dahil dinala din siya ng mga magulang niya sa templo. So, nagsiuwian na yung mga magulang niya, siya naiwan sa templo. So, bilang Diyos, talaga nagpapaiwan siya. Kumbaga, talaga nagpaiwan sa kasi na nagtuturo na siya sa panahon na yun, baliguro na siya, nagtuturo na sa murang edad niya. Pero ang ibig kong sabihin, maihahambing natin sa ngayong panahon kasi kumbaga si Jesus pala nung panahon, nasa templo, nasa simbahan, naiwan din siya. Hindi rin siya nakasama pa uwi sa mga magulang niya. So kumbaga, yung mga magulang niya, natalupangdan ng mga magulang niya na hindi siya nakasama, na nandoon na sa bahay nila. So, ngayong panahon, parang the same din yung ating sitwasyon. Tayong mga magulang, sometimes sabihin natin, baka nandoon na yun, baka nagsama na yun, sa mga kapitbahay, sa mga tiyahin, sa mga and then pagdating doon sa bahay, wala pala. Saka natin babalikan ngayon at hahanapin. Ganun ho ang nangyari dito sa kwento ni Jesus noong maliit pa siya. Naiwan din siya sa templo nang umuwi ng mga magulang, hinanap siya sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, wala siya. Kaya bumalik muli ang kanyang mga magulang sa templo. So, after 3 days pa siya nakita. So, parang something ganun. So, maihambing talaga natin yung buhay natin sa buhay ni Jesus. Kasi sa ngayon, yung mga bata, pag maiwan ako, ang hirap hanapin, diba? So, ganun ho guys, na yung kapanahonan ni Jesus ng bata pa siya, may history din pala siya na nawala din siya or kumbaga naiwan siya. Yun naman, kautusan naman ho yun ng Espiritu Santo or kautusan naman talaga ni Jesus na maiiwan siya. Ngunit para sa akin na tao, comparison sa mga magulang sa atin, pang pumunta tayo sa church, diba? Binabantayan natin yung mga anak natin para hindi siya wala. So, ganun ho ang naihahambing ko sa kwento ni Jesus noong siya'y maliit pa na naiwan sa templo, and then nahirapan ng kakahanap yung mga mga magulang niya, kaya binalikan pa siya, So, yun nga, nakita na nila si Jesus, so umuwi na siya, tapos kumbaga ito pa yun, tayo mga nanay, karamihan sabihin natin, bakit nawala ka? Bakit kasi umalis ka sa tabi natin? Si Mama Mary naman ang sinabi sa kanya, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Di ba something ganun? Napakagandang salita, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? So, balisang-balisa na kami sa ng iyong ama sa kakahanap sa iyo, di ba? Di ba ganun din tayong mga magulang? Pero dahil siya ay Jesus, dahil siya ay yung ating Panginoon, ang sumagot lang siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay na aking ama? So, yun naman, sa espirituhan naman na buhay yun, Sa espirituhan naman na buhay ang sinagot ni Jesus sa kanyang mga magulang. But, yung comparison na tinatawag sa buhay natin ngayon at ang buhay noon, it's the same, diba? So, ngayon guys, yung balikan natin yung kwento ni Zacarias, So, yun nga, pinuspusan ng Espiritu Santo si Zacarias na manghula. So, first na hinulaan niya yung kanya mismo anak na si Juan Bautista na maging propita at maghanda sa pagdating ni Jesus. So, si Juan Bautista, talagang siya yung naghanda sa pagbalik sa pagdating ni Jesus, hindi pagbalik, sa pagdating ni Jesus bilang tao. So yun nga, yung sa last video natin na sinabi natin na si Zacarias pinuspusan ng Espiritu Santo na manghula or nanghula. So yun na nga, ang una yung hinulaan, yung mismo yung anak niya, na yun na nga, si Juan Bautista na una kay Jesus dahil siya yung magbigay daan para kay Jesus. So
yun yung mga kwento sa panahon na yun na kumbaga si Juan Bautista ipinanganak ng nauna sa kay Jesus dahil siya ay yung magbigay daan para kay Jesus, o diba? And then si Juan Bautista habang sa panahon na yun siya ay nangangaral, nagbigay siya ng mga pangaral, lahat, gusto niya magbago yung mga tao, nagbabautiso siya, So, dito natin makikita na, 'di ba, sa last video natin na doon na may inutos si Jesus na pabalikin doon kay Juan at sabihin sa kanya na ang nakikita sa kay Jesus, So yun ang sinabi ng mga inutos ni Jesus doon kay so guys, yung apo ko na-interrupt na. So back to the topic So bali guys, yung ganun So si Juan Bautista, yun ang nagtuturo at nagsasabi na magbago na kayo, darating na yung Jesus natin, yung manunubos natin. So, lahat ng mga tao na yun, marami yung sumama kay Juan kag naniniwala. Ngunit may isa doon na yung si Herodes, dahil si Herodes mayroong kasalanan. Maraming mga taong nagbago, ngunit si Herodes dahil na mataas din yung posisyon ng panahon at makakasalanan siya dahil na ang number 1 na kasalanan niya ay kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias. So, ibig sabihin nung mga panahon na yun, may nang babae na, kaya hanggang ngayon hindi tagal nawawala yung mga pang babae, diba? Kasi nandito mismo sa Lucas 3, nakalagay talaga dito na verse 18 siya, nakalagay talaga dito na si Herodes intarka sapagkat kinakasama nito ang kanyang hipag na si Herodias. So dahil doon na igo yung kanyang kasalanan na nababanggit ni Juan na magbago yung may kasalanan, siya pala ang nagpahuli kay Juan. Siya yung nagpakulong kay Juan, Dahil na hindi niya matanggap yung pagturo ni Juan na magbago na kayo, so siya si Herodes ang nagpabilanggo kay Juan, So nadagdagan pa yung lalong kasalanan niya, o diba? So nung panahon na yun, nabautisuhan na rin si Jesus. Paano si Jesus nabautisuhan? Dito rin sa makikita sa Lucas 3:21, nabautisuhan na noon ang lahat ng tao, ganun din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ng langit, nabuksan ng langit, Lucas 3:21-22, nakalagay dito na, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. So, diba? So, dapat natin laging tatandaan na ang anyong kalapati, yun ang Espiritu Santo na bumaba kay Jesus noong siya ay binautisuhan ng Espiritu Santo dahil siya ay nanalangin. So guys, speaking of Espiritu Santo, na yun niya ang kay Jesus, yung anyong kalapati, So, I have a story, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko yung nangyayari sa akin. One time, siyempre ako may sakit na na grabe na yung sakit ko or hindi maganda yung pakiramdam ko. Sa pagtulog ko, siguro panaginip na nagpapakita lang naman sa akin yung mga ganong bagay. Ako naman, hindi ko naman yun alam kundi nakikita ko lamang sa aking panaginip, kumbaga sa vision ko. Nung ako ay travel, nagsakay daw ako sa isang bangka, tapos nahulog yung bangka, may nagsalo sa akin, and then, nang ako'y nagsalo, papunta doon sa isang
mataas na bagay na mayroong isang ibon. Yung ibon na yon na puti na sinusundan ko, sumusunod ako sa kanya. Nang sumunod ako sa kanya, pagdating doon, mas lalong maraming mga ibon doon akong nakikita at maraming pinto, no? Puro lahat puti talaga ang nakikita ko. So, patuloy lang akong sumusunod dun sa ibon hanggang sa lahat sila nandyan namang lumilipad-lipad sa taas na mayroong mga pinto na sarado naman. Ngayon, nang lumingon ako sa kanan bahagi ng area na yon, puti rin at mayroon rin ibon. May pumasok na ibon dun sa pintuan. Hindi naman ako pumasok, kundi sumilip lamang ako. At doon nakikita ko may 3 babaeng nakaupo. Isa nakahiga, ang 2 nakaupo sa gilid. Nakangiti sila sa akin. Tapos wala namang salita. Basta sa loob ng kwarto na yon, puro puti at may ibon nga na lumilipad-lipad. Isa lang ang narinig ko na, "Bumalik ka." Yun lang yung narinig ko sa kanilang 3 at nakangiti naman sa akin. Pero sa mind ko, syempre, parang nandyan din yung yung aking isip. Nandyan talaga ang isip ko, nasa mind ko na yun na itong mga babae, hindi ko ito nakita. Pero nasa kwento kung saan nandoon ako sa lugar na yun. So, nang umaga na nagising na ako, nag-usap kami ng amo ko. Kasi yung amo ko maka-Diyos din. So, sabi ko sa kanya, nanaginip ako kagabi. Ito yung nakita ko. At ito, so marami din siyang sinabi sa akin. At isa lang din ang sinabi niya, hindi niya daw tiyak kung si mami niya at ang pinsan niya at yung isang katulong nila na sabay namatay noong panahon na yon, yung nakikita ko. Pero para sa akin, sila yung 3. Hindi ko man nakikita yung kanilang mga pagmumukha, pero alam ko sila yon. So, ibig sabihin guys, doon sa taas, maraming pinto, puro lahat puti, at saka maraming ibon. So, kumbaga, nakarating na ako, no? Nakarating na ako. At saka, hindi ko makakalimutan yung sinabi nilang 3 sa akin. Bumalik ka doon. Yun lang. Tapos, ayun, nakagising ako. So, dito ko rin nakikita na yung kalapati o yung mga ibon na aking sinusundan ay mga espiritu. So, sa sunod na kwento natin ulit. Okay guys? Amen?